mag-asawa naman pong dating Senador Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta ay nagsampa po ng kasong cyber libel laban sa akin. Kay Dakina, ang napangasawa po, matagal ng karelasyon, ni Angeline Quinto, na siya raw po ay pakain lamang ni Angeline. Female personality. Kasi ito, lagi na lang may dahilan. Late. Ay, hindi aaten. Ay, Si cause of Odi. delay. Correct. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Heto na naman po kaming tatlo ang inyong hinahanap para pansamantalan niyong makalimutan ang lungkot at pagkasabik sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. Mga OFW po nating mga bagong bayani. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Di ba naman, Romel? Tama, anumang balita inyong nasasagap, okay lang yan. Basta nandyan lang po kayong lahat. Sama-sama tayo together. Totoo. Diba sabi, sama-sama na together pa. And of course, heto naman po ang aming Wendell Alvarez aka Barikutot. Itaboy ang mga negative na dumadaan sa inyo at syempre, a-accept ang mga positive. Ay, Ay, i-accept. Totoo naman. Pero alam mo, sa buhay, dapat talaga yung mga negatibo, tinisipa natin pabalik yan. Huwag mong patatambayan sa buhay mo. Dapat positive tayo palagi. Yung takbo ng ating utak ay diretso, malinaw, mental health. Diba? Yes. Alagaan natin. Ingatan diba? natin lagi. Oo. Tama. Ikaw, kapag ikaw'y nabuburyong, ano ginagawa mo? Siyempre, alam mo naman, pag nabuburyong, lalo na itong mainit, umaalis ako talaga sa bahay. Pupunta ako kung saan-saan, nagpapalamig. Nagbibiyahe ka. Oo, Ikaw, nagbibiyahe. anak, ganun ka rin, ano? Oo. Ikot ka na ikot sa mga mall. Ikot lang ako sa mall para tipid sa aircon. Ako naman, kung ano-ano ang aking pinagkakabalan sa bahay. Ay. Di ba? Yun, hala, may mapansin akong ganito, aayusin. Iba-iba po ang ating paraan, mga kachika, kung paano natin palalampasin yung stress sa ating buhay. Kaya wag po tayo magpaka-stress, diretso na po tayo sa ating mga chikahan. Nako naman, saan pa nga ba? Dito sa inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now Na! Ayan naman. Alam niyo po mga kachika, alam naman po namin na natatandaan nyo. Ilang episodes pa lamang po ang nakararaan ay tinalakay po namin yung tungkol po sa isa sa pinakamalalim na dahilan ng hindi pagkakasundo ni Sharon Cuneta at ng kanyang anak na si Casey Concepcion. Pagkatapos pong mapanood ni Casey yung aming episode, siya po ay nakiusap sa isang kaibigan, common friend po namin, anak-anakan ko at kaibigan niya, si Chuk Gomez. Tumawag sa akin si Chuk at ang sabi, Nanay, nakikiusap po si Casey, pwede kaya na magkita kayo ngayon o kaya ay mag-three-way tayo sa pag-uusap. Sabi ko, anak, wag na. Kami, madali kaming kausap. Para kaming doktor. Kapag meron kaming sugat na nakita, ginagamot namin yan. Totoo. Ang tangi lamang pong sinabi ni Casey kay Chuk na maaari naming itawid ay sana matapos na yung issue na yon. Kasi kapag nagpatuloy daw po ay napakarami po nilang mga karelasyon o mga kamag-anak na madadamay. At gano'n naman po ang aming itinawid na hanggang doon na lamang yon. Yes. Diba? Kung gusto niya tuldukan na talaga. Oo, matuldukan, gano'n. At meron po siyang card na ipinadala sa akin, sa bahay po niya ipinadala. At napakaganda po ng laman nito na ang sinasabi niya ay maraming salamat dahil pinakinggan natin yung kanyang pakiusap. Gano'n naman talaga eh. Pag may nakikiusap, lagi pong may mga tengang nakikinig. Totoo. Gano'n naman, di ba? Totoo. Pag may Ganun. nag-reach out, pagbubuksan mo ng iyong Tama. puso. Yes. Di ba? Alam mo, magaling si Casey, alam mo kung bakit. Hindi niya idinaan sa Messenger, hindi niya idinaan sa Facebook. Pinadalang kanya ng card. Totoo yan. Alam mo, napansin ko, magkasulat sila ng mami niya. Ay, ganon. Sharon na Sharon. Very oh. Sharon. Very Sharon Cuneta, Yan. Syempre, pagka nagkakahawig talaga, di ba? Oo nga. At lagi raw siyang tumututok sa ating programa. Ay, salamat. Ito daw ang kanyang parang stress reliever. Ganon. At saka bawat tao naman po talaga, aminin natin ang katotohanan, marites po tayong lahat. Tama, Naman. correct. Ito lang po ay isang katanungan na hindi ko alam kung paano kung pagtatagpi-tagpiin. Huwebes po nang dumating itong
card niya. Huwebes po ito. Tapos binigyan natin ng katwiran at espasyo si Casey Concepcion sa Christopher Minute. Kasi walang SNN nung araw na yon, di ba? At ang mag-asawa naman pong dating Senador Kiko Pangilinan at Sharon Cuneta ay nagsampa po ng kasong cyber libel laban sa akin. Alam mo yung kaso na ito talaga, hindi ko alam kung saan nagmula. Ikinagulat ko. Oo. Gulat na gulat ako. Paano nangyari ito? Actually, Nay, kung kinagulat mo, lahat naman sila, lahat tayo nagulat kasi knowing Sharon. Alam mo yun? Di ba? Malapit siya sa akin. Oo, super close na yan. Saka di ba sabi mo nga sa amin na ang huling-huling taong magdidemanda siguro sa'yo ay si Sharon Cuneta. Isa sa mga pinakahuli na personalidad na maaaring magdemanda sa akin, si Sharon Cuneta. Kaya ako po ay gulantang. Gulat po ako sa mga nagtatanong, pasensya na po kayo kung bakit hindi ko po malapatan ng sagot ang mga katanungan nyo. Meron siyang panayam na kumalat na syempre sa lahat ng network, sa mga vlogs na papanood na natin, na noong 2021 daw po ay nag-reach out daw po siya sa akin. Pero ayaw ko raw siyang kausapin. Imposible pong mangyari yan dahil yung taong 2021, ano pa yan pandemya pa. Pandemic pa yan. 2019 hanggang 21, pandemya pa yan. Ito po yung wala siyang pinipiling panahon para ako ay kausapin. Kinakausap po niya ako, nagkukwentuhan kami at sa amin pong mga kwentuhan may halakhakan, umiiyak siya, humihingi siya ng opinion o ng advice, ganon. Sa aking pag-alala, taong 2022, nung magsimula, yung hindi na kami nag-uusap. Kasi panahon ito ng eleksyon. Presidential elections to di ba? Busy na siya. Na kung saan tumakbo ang kanyang asawang dating senador bilang pangalawang pangulo, pero hindi nagwagi. Di ba? Ano po yun? Mali ang pagkatanda sa timeline ni Sharon na 2021. 2022 po yun. At ako naman ay pinaninindigan ko. Walang halong galit, walang halong tampo. Nung 2022 po ay talagang ako hindi ko nagustuhan yung pagtakbo ng dating Senador Kiko kalaban ni dating Senate President Tito Soto. At hanggang ngayon, kahit balibaligta rin po ako, paninindigan ko na talagang hindi ko yun naintindihan at hindi ko tanggap sa aking sarili dahil pangalawang tatay ko ituring niya si Kuya Tito, di ba? Yun po, paninindigan ko yon. At saka, kung talaga po na merong malisya at galit, kasi kapag nagdemanda ka ng libel at saka cyber libel, yung actual malis, kailangan mo talagang patunayan yon. Paano po natin matatagpuan ang actual malis? Nun pong nagtambal sila ni Alden Richards, di ba, sa Sinico Productions, isa po kami, ang Christopher Minute at ang SNN, kami po yung talagang parang binebenta po namin yung produkto talaga. Araw-araw natin binabanggit yan. At ano po ito, pinupuri po namin si Sharon Cuneta, lalo na nung magkaroon sila ng concert ni Gabby Concepcion. Laman po lagi ng ating mga kwentuhan. Kaya yung absensya po ng actual malis ay questionable po talaga yan. Wala po akong galit kay Sharon Cuneta. At ang sabi niya, tinatawagan daw po niya ako, pero hindi ko na siya sinasagot. Ito po, minsan ko lang po itong sasabihin. Minsan lamang po ito, hindi ko na uulitin pa. May mga pagkakataon po kasi na si Sharon Cuneta ay kulang sa paggalang at pagrespeto sa oras ng kanyang kapwa. Kapag gusto niyang tumawag, kailangan ay kausapin mo siya, makinig ka sa kanyang mga kwento, at yun po ay hindi ko kayang ibigay sa kahit kanino dahil ako po'y abala po ako sa pagtatrabaho. Nagsusulat po ako noon ng ilang columns, tapos may Christopher Minute pa, minsan ay may mga panayam pa na sumisingit. Hindi ko po kayang tagalan talaga yung oras ng pakikipag-usap na pagkahaba-haba. Kaya yung sinasabi po niya na pinagtataguan ko siya, nagre-reach out daw siya, ayaw ko siyang kausapin. Sinadya ko na po yun na hindi na siya kausapin kasi siya matulog at kumain, okay lang bilyonarya siya. Baka nga bilyonarya pa, di ba? Kaya po niya na makipag-usap, makipagkwentuhan kahit maghapon. Ako po isang manggagawang Pilipino lamang. Ang dami-dami ko pong ginagawa sa maghapon. Kailangan kong ataduhin ang aking oras sa paggising pa lang sa umaga kung saan ko ipupukol at ilalaan ang panahon ko. Yun po ang dahilan nun. Hindi yung ba't daw hindi ako nag-reach out, tinanong siya, hindi man lang ba siya nag-reach out? Ba't po ako magre-reach out? Wala po ko alam na mali kong ginawa na sapat para ikasakit nilang mag-asawa. Ang pinaka-pruweba po niyan, yung patuloy ko pong pagsuporta at pagtangkilik sa kanila na doon mo makikita talaga na wala akong lihim na galit, di ba? Dahil pag meron siyang proyekto, di ba naman kahit yung kay Direk Darrell,
Todo ang promotion natin doon. Tama. Kapag tayo po ay galit sa tao, burado na siya sa atin. Burado na sa puso natin kapag galit tayo. Pero kay Sharon, andyan pa rin siya. Hindi tayo namimili ng pagkakataon para ibenta o i-promote ang mga trabaho niya. At dagdag ko lang po, pansinin niyo po sa Christopher Minute, nandun pa rin po yung boses ni Oo, Sharon. oo. Pansinin niyo po yun. Oo. Baka Nandun po, yung kanyang jingle, Yung diba? pagbati kay nanay sa Christopher Minute. At lagi po ako Diba? nagpapasalamat. Correct. Kaming dalawa ni Romel, lagi nagpapasalamat sa kanya. Mahaba pa po ang itatakbo, ibibiyahe nitong kwentong ito, nitong legal na usaping ito. Hintayin na lang po natin kung saan ito hahantong. Basta ako, ang gusto ko lang sabihin, kapag galit po ako sa tao, hindi ko pag-uusapan. Dahil hindi siya deserving ng aking panahon at ng aking pagmamahal. Yun lang. Yun lang. Yun. Tama. Oo. Klaro. Tama. At si Casey Concepcion, nais ko pong magtawid sa kanya ng pasasalamat dahil gumawa siya ng paraan. Yung isang bagay na ayaw na niyang maulit pa ay talagang nag-reach out siya sa pamamagitan ni Chuck Gomez. Galing. Diba? Ganun po talaga. Kapag may gusto po tayong linawin, may mga tenga at may puso po na makikinig. Maganda itong ginawa ni Casey Concepcion na ito na para huwag nang humaba pa ang usapan, nagkaroon siya ng pagkakataon at respeto sa mga tao para itawid yung gusto niyang mangyari. Correct. Diba? Tsaka maganda yun, no? Isang gawain na para maintindihan agad-agad ng gusto mong kausapin. Diba? Diba kapag Ito, nagkakasugat oo. tayo, lalo kapag nagdudugo, agad-agad ginagamot natin. Yes. Ganon din po ang puso, ang damdamin, ang emosyon. Kapag meron po tayong nararamdaman, huwag po tayong magmamataas, huwag po tayong magmamalaki. Madali yan. Talagang pag sumulong ka na hakbang, sasalubungan ka rin ng pasulong. Yes. Kaya matatapos yung problema, di ba? At Ito saka yung- maganda yung ginawa ni Casey kasi very private. Hindi Kasi niya idinaan sa mga social media. Idinaan niya talaga sa card. Ito Napaka- tinatawag privado. na wastong komunikasyon. Hindi na kailangang ipaalam pa sa publiko. Isa na lamang pong punto tungkol sa sinabi ni Senador Kiko Pangilinan at ni Sharon Cuneta. Dahil daw po sa aking mga sinasabi, pinagkakaguluhan daw po sila at pinagpipistahan sa social media. At ngayon nga raw po, nasasaktan na ang kanilang mga anak at huminto na sila sa pagtutok sa social media dahil sa mga Nababasa bashing, di ba? Alam niyo po, hindi dapat ibuelta sa amin ang kung anumang paninisi kung sakali man po ng aming mga sinasabing opinyon ay dadamputin ng aming mga kasamahan at gagawan nila ng kakaibang atake. Yes. Kanila po yun eh, kanila po yun. Basta kami, nagbibigay po kami ng opinyon ayon sa aming paniniwala. Tama. Di ba? Kahit naman tayo, di ba? Correct. Ganon. Oo, kung ayon sa aming pagkakaintindi at sa aming mga nakikitang Tama. mga post din ng mga artista. At wala Hindi. po kaming maituturong source. Ang source po namin, yung pagpo-post po mismo ni Sharon Cuneta. Ikaw ang nagpo-post ng damdamin mo. Nandiyan maglabas ka ng mga cryptic cryptic posts posts. na hindi namin alam, pati ng publiko kung sino pinatatamaan mo. Pero itinatawid mo sa pamamagitan ng iyong IG. Nandiyan putulin mo ang ulo ng asawa mo. Nandiyan kung ano-ano ang ireklamo mo sa pag-asa na ikaw ay mapapakinggan at uunawain ng publiko. Ikaw ang source namin, Sharon Cuneta. Kaya nga ba anong sabi ng ating mga kababayan? Kung hindi ka nagpo-post, wala talaga dapat mapagkukunan ang mga reporters at ang mga vloggers. Ang lahat ng mga opinyon na naglalabasan nang gagaling sa post mo. Kapag wala kang ipinakain sa amin, gutom kami. Kaso binubusog mo kami sa iyong mga post. Tama. Diba? Claro. Yun eh, parang hindi naman yata masarap tanggapin na dahil daw doon sa aking mga sinasabi tungkol sa kanilang Oo. pamilya, sila daw ay masyado na pinagpipistahan ngayon ng mga Tama, mga mga vloggers vlogger. at social media daw ay ang pangit-pangit na ng kanilang imahe. Hindi po tama yun. Tama. Labas na po kami doon sa pagpulot at, At saka wala pag-atake ng wala iba. tayong control. Wala tayong sa mga kontrol, vloggers napakatama. ngayon. Hindi naman kami ang may-ari ng YT eh. Di Diba? At saka ito lang, kasi, Wi-Fi. at ito lang to, kasi megastar ka, kilalang kilala ka. Yun yun eh. Oo. At saka, sabi nga nila, kapag ikaw ay nagpapagulong-gulong na sa lupa at wala pang pumapansin sa'yo, doon ka masaktan. Dahil ibig sabihin, wala ka ng saysay.
kita. Yun ang napakasakit. Yan. Yun ang pinakamasakit. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nakakaunawa, sa lahat naman po ng mga nambabash. Alam niyo po, tanggap na tanggap po namin yan. Naging tagahanga rin po kami ng aming kabataan at alam namin kung magmahal ang tagahanga sa kanyang idolo ay nakikipaglaban po ng gusto. At tanggap ko po yun. Wala kayong dapat na ikabahala. Diba? Naintindihan po namin kayo. Yun lamang po. Maraming salamat. Okay. Kakantahan mo ba si Sharon o si Casey? Casey. Gusto mo si Casey? Casey na lang kasi Oo. talagang mabait si Casey eh. Ano ko talaga sumagot ko eh. Okay. Ano ang kanta mo para Ay, kay Casey? siyempre makantahan ko si Casey ng Close your eyes, give me your hand, darling. Ay! Do you feel my heart? Eternal. Oo. Do you Eternal Flame. Oo, nag-aapoy na damdamin. Pero alam mo, ang ganda nitong kanta nito. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this morning an eternal Apoy niya talaga. Totoo yan. Sana'y nararamdaman mo rin. Di ba? Parang ganon. Ayan, napakaganda. At eto, ang babangka po dito sa aming paksa ngayon ay ating kapatid na si Romel Chica. Ito po ay may kaugnayan kay Dakina, ang napangasawa po, matagal ng karelasyon, ni Angeline Quinto. Masakit naman po kasi sa kalooban yung mga ibinabatong bashing sa kanya at pagpuna na siya raw po ay pakain lamang ni Angeline. Ano ang kwento, Romel? Nako, eto na. Siyempre, ang daming mga masasakit na hindi natin pwedeng lunukin, Totoo. lalo na ni Non-Rep, na ito naman talaga, itatawid natin ito ng bonggang-bonga. Hindi sa pagtatanggol, kundi sa pagtunay na pagkakakilala. At pagpapaunawa. At kilala natin yung taong Non-Rep. Na sinasabi nila na inuhusga. Si Non-Rep ay hindi po umaasa kay Angeline Quinto. Take note, hindi po umaasa at hindi paasa umaasa, kundi meron pong kabuhayan ito si Non-Rep at sinusuportahan po siya ng kanyang ina na nasa abroad. Yun. Kaya hindi sasabing wala, kung dahil Walang kay trabaho. Angeline Quinto, kaya Oo. siya nakakagayito. Hindi po At yan. saka, Romel, nakikita ko yung punto na habang nagtatrabaho si Angeline, si Non-Rev ang talagang hands-on kay Silvio. Yun naman. Tama yun. Sino pa ba ang magmamalasakit at magmamahal sa anak kundi ang magulang? Ay, siyempre. Diba? Oo, correct. Hanggat busy ang asawa, busy si Angeline, siya ang tatayong taong bahay kasama ng mga anak habang lumalaki. Kasi maliliit pa, hindi pa nila pwedeng ipagkatiwala ito sa mga kasambahay. Kaya isa ang magsasakripisyo na si Non-Rep ang magsasakripisyo. Para kay Silvio. Kaya tinatawag natin sila na house husband. Yes, yun. Pero hindi po ibig sabihin na si Non-Rev po ay umaasa lamang kay Angeline Quinto. Correct. Unang-una nung magkakilala po sila ay may trabaho si Non-Rev. Correct. Siya po ay isang casino dealer. Siya po ay balasador. Ang totoo po, kilala siya at nakasama ng aming director dito na si Direk Jet. Di ba? Kaya yung pong mga kwento tungkol sa si Non-Rev, ang sakit nga po nung ginagamit sa bashing palamon. Palamunin, Oo, ganun. Napakasakit naman po nun. Kahit nga sa atin ang gagaling ang biyaya na isinusubo ng isang tao, wala tayong karapatan na humusga, lalo kung di natin sila kilala. Tawagin ba ng palamunin? Oo, at sa, Diba? at sa parte pa ni Non-Rep, hindi pa siya artista niyan. Paano niya may itatawid at may papakilala ang sarili niya? Hindi naman siya artista. Oo. Tsaka Diba? gusto ko yung hindi siya nagsasalita. At kapag nakikita mo, alam mo yung mga video, Oo, nagsasalita yan like, Di ba lagi siya nakangiti, Yun, napaka-positibo. correct. At eto po sa tagal ng panahon na walang karelasyon si Angeline, siguro naman po ay hindi siya magmamahal ng lalaking tulad ni Non-Rev. Kung alam po niya sa kanyang sarili na siya lang ang magdadala ng relasyon at siya ang magsusuporta. Yes, Di ba? May correct. utak si Angeline Ay, Quinto. oo. At saka, Oo. ibig sabihin, kukuha siya ng lalaki, sasaktan lang siya. Oo, di ba? correct. Mamahalin siya At ng mabibigatan lang siya. gusto. Oo. Di ba? So, ang
Mami Mami ni ni Non Non-Rev Rev. ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Correct. Suportado siya. Suportado. Pati yung mga anak niya sa una. Yes. Oh. Kaya walang dapat ikabahala ang mga tagahanga ni Angeline Quinto. Oo, na mga kasi oo. may mga bashing na, uy, alisin mo na yung helmet mo. Sana Oo. mauntog ka na sa katotohanan. Mali. Maghiwalay na kayo ni Non-Rev. Mhm. Gagawin ka lang niya na na parang asukarera de mama. Mali. Parang Yes, gano'n. mali. Gagamitin ka lang, aanakan ka lang. Wag po natin yan husgahan dahil hindi po natin alam yung kwento sa likod ng pagkakaroon ng relasyon ni Non-Rev at saka ni Angeline Quinto. Katulad niyan. Malaking sampal yan. Ay, para oo. sa maraming nambabash. Correct. Diba? O, diba? Ang saya-saya lang kasi malaman, ipaalam natin sa mga taong ng bashers nila Oo. na hindi ganon yung mga paniniwala niyo, mga kwentong narinig nyo. Hindi po ganon. Ito po ang tunay na kwento at pagkatao ni Non-Rev. Oo, dakina. Oh. Yan naman yun, Sabi nga natin, ang mga bashers, meron din naman silang sinasabi, nakapupulutan ng aral. Pero karamihan naman po sa mga bashers talaga, may malang. Yes. May masabi Oo. lang, di ba? Puro lahanas na wala Mm-mm. naman mapupuntahan, Oo. di ba? At walang ebidensya, Oo. di ba? Yes. Kaya kay Non-Rev, kay Angeline Quinto, ipagpatuloy nyo ang inyong relasyon. Ang pinakamahalaga, nagmamahalan kayo, nagkakaunawaan kayo, at walang pabigat ninuman sa inyong dalawa. Perfect. Yun, di ba? Okay. At syempre, ito naman ay talagang hindi pabigat sa atin. Ay, sobra! Ay, oo naman. Syempre, ang mga tagatangkilik po ng ating programa na talaga namang napakatindi po ng pagmamahal sa atin. Una na, Titong Manny Garcia and Tita Noriski, maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagmamahal. Boycie Caragay. Mauricio Promotion Espiritu. Tita Julie Paras, Jojo and Leslie Grace Advincula and Mama Noemi. Tito Abel and Tita Nini Ulanday. Freely and Lara May Abrigo, mga anak, salamat. At huwag kayong ano dyan, Eddie Letada. Ay, yung may birthday. Ay! Oo. Belated happy birthday kahapon Ay, kay kahapon. Mama Lota. Birthday niya kasi May 13 si Mama Lota. Happy Ang birthday. dakilang ina po ng aming kasamahan sa trabaho na si Dribble. Ah. Happy birthday po at salamat po sa sinasabi niyong pagpapasaya namin sa inyo sa pagkakaedad. Yes. Diba? Tony Sebastian. Dan Clavesillas and Mama Sel. Daddy. Daddy! Di ba naman? At syempre, James Vincent Tabarete and Mama Dang, salamat sa inyo. Direct Ronnie Zamora. Mhm. John and Ching Bautista Silverio. Ron De Balaguer and Mark Valencia ng 16 Cent Coffee sa Silang Cavite at matinding yakap po ng pagmamahal kay Mama Lydia. Ay, syempre ang kaibigan natin, Saldi Aquino. Naman, kanya po itong Yes! aming bagong tahanan sa kanila ni Tessa. Zaldi, mahal na mahal ka namin. At syempre, ang friend natin si Gayson Magdadaro. Uy! Dyson, maraming salamat anak sa walang sawang pagtangkilik. Salamat, Thank you. friend. Bradley Guevara, mula noon hanggang ngayon, nandyan ka pa rin. At syempre, ang dalawa natin Ninang Tita Flori Estrada at Ninang Litlit Kukabo. Maraming salamat po. At At ang rampadora at reyna ng Sydney, Australia, Miss Catherine Amos. Tito Jerry and Conso Bongbong. Yes. Diba? At may isa pa. Oo, syempre, ang the most generous at ang the only Ninang of all time, Dunya Lily Chua. Maraming salamat po, Tita Lily and Tito Henry. At sa inyo pong lahat, sobrang salamat sa suporta. Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba yan? Pero kung sasabihin Oo. Alin, yung pasasalamat sa 100K Ay, oh. Ay, Maraming subscribers. pong salamat. Dumating na ba? Naku, hindi pa nga. Excited. Ay, ilagay mo Parating sa na yun, pinakamahalagang sulok ng bahay ninyo. Ay, nako. Di ba? Ipinagmamalaki yan. So, Ang hirap mag-ipon ng 100,000. sobrang hirap. Pero nalampasan natin yan. Yes! Para pagkatiwalaan ka, ang hirap ipunin Oo. nun. Okay, sino magbabato? So, eto na nga. Dahil sa 100K subscribers na ako, eto na ang ating blind item. Ang bibida rito ay isang female personality. Uy. Kilala. Naku, kilala. At napapanood natin ito madalas na din, visible din siya. Okay. Pero ngayon, hanapin mo siya. Biglang nawala. Oo, biglang nalos. Oy. Bakit ka mo? Oo. Bakit ka mo? Bakit ka mo? Bakit? Aling ising. Kasi nga, ito na. Ito pala, si girl, dun, nakita mo
pinagkatiwalaan na siya ng network, binigyan ng Trabaho. Naku ding, ang daming drama sa buhay. Ay, mahirap ka trabaho. Mahirap. Ang dami niya mga excuse. Babae ito hindi lalaki eh. Hindi, hindi. Okay. Babae po ito ha. Babae May ito. corona to Kasi may naunang lumabas na mahirap ka trabaho, lalaki. Ito naman yung female version ng lalaking Okay. version. Ito na yan. Ay, ikaw nga, di ba, may trabaho ka regular. So, ibig sabihin, nagtitiwala na unti-unti sa'yo, sinayang niya. Bakit? Kasi ito, lagi na lang may dahilan. Late. Ay! Hindi aaten. Ay, Mga ganyan. hindi nakahanda. Hindi nakahanda. Bakit daw saan siya napupunta? Si Cause of OD. delay. Correct. Oo. Parang naisip-isip na mga production, itong babae ito, binibigyan ng chance. Oo. Pero yung chance, Hindi sinasayang. paalagaan. Oo nga. Ngayon, hinahanap na natin siya, hindi na natin siya makita-kita sa kanyang Ano-ano ang trabaho. mga dahilan yung kesyo? May pinutungan siya ng corona. Oo. May inattenda na party. Meron siyang racket somewhere na malayo, kaya hindi siya nakauwi agad, na hindi niya isinaalang-alang na, Diyos ko, sayang yung araw-araw pa naman yung Sayang. Kung magiging cause of delay ka naman, napakalaking ginhawa para sa production. At sa Ang dami tanggalin ng pinoproblema. At sa dami-dami ng artista nag-aabang na trabaho, Oo. na gustong magtrabaho, Siya naman, ito naman, may trabaho, perning. ang professional. Iniisip niya lagi ang kanyang nasa ulo kasi. Ay, Alam, syempre. corona? Oo. Akala niya Ay. siguro dahil may corona siya. Ay. Oo. Titingalain siya lagi. Oo. Taka saan ba itong may corona na ito? Ay, nako, dyan na siya sa bandang Rizal. Pwedeng dumaan sa Milagro, no? Yes! Lahat pwede mo daanan. Pwede ka dumaan ng Marikina. Ay. Pwede ka dumaan ng Montalban. Nako, Oo. alam ko na. Ay. Buti nga, corona, pinapakala ko coronavirus. Nakakapanginayang lang yung mga Sayang ganitong naman. pagkakataon. May boyfriend dito na isang aktor na Ay. type nyo. Oo. Sila pa rin ba? Parang nanahimik na naman. Baka unprofessional din. Ay, naku, ito na lang. Lahat na lang sa punto ng buhay niya, unprofessional siya. Ay, mahirap pagkaganyan. Pinagkatiwalaan ka ng trabaho, gawin mo ang sinumpaan mo dapat na tungkulin. At lalong-lalo na sa pinanggalingan niya, di ba? Oo. Di ba? Hirap-hirap Totoo. sila. Hindi naman siya Sayang. ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. True. Di ba? Nakakapanginayang talaga. Ang pangalan niya, hindi ganun kapalasan. Ay, hindi. Oo, Oo. di ba? Hindi. Kakaiba. Ang pangalan niya parang hango sa ibang bansa. Parang Oo. Arabic. At yung kanya namang apelyido na sinasabi mo, ayokong sabihin na. Pero nasa Biblia yun eh. Ay, oo. Oo nga. Oo nga. Mukhang ano nga talaga yung pangalan niya. Oo. Kakaiba. Kakaiba. Oo. So, oo. Hindi Eric. Sabi, di ba siya yung girlfriend ni Eric Gonzalez? Sino naman yun? Kala ko tuloy Eric. Oo. Naku, Tito Manny Garcia, huling-huli na. Meron pang lumusot na clue. Mga SNNers, hindi na kayo ngayon mauupo sa row 4. Nakatabi ang mabahong basurahan at walang. Ventilador. Ayan. Nako, Romel Chica, maraming salamat. Maraming salamat, Nanay Thank Brenda, you. at sa inyo pong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, suporta at pagmamahal, malayuan at malapitan man. Kayo po ang dahilan ba't kami narito. At syempre, ano dapat gawin? Eto na nga, mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at isama niyo na po yung Romel Chica Vlogs. At congratulations Salamat again. po. And Direct Beverly Verhel ng Toronto, Canada. Mula noon hanggang ngayon, mahalaga ka sa amin. Mag-iingat ka. Mahal ka namin. At wala kayong dapat Ayun! gawin. Kundi hit nyo lang yung bell para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang lagi-lagi kong sinasabi sa inyo na please, don't skip. At supportahan nyo naman ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. Okay. Parang napansin ko, wala kang kinanta para kay Angeline Quinto at kay Oo. Non Rev. Dapat meron. So, bang habulin? Habulin mo naman. Parang gusto ko ba daw? Ano? Pilipinas, Pilipinas. Parang yung nagme-makeup Oo, naman sa yan. India. Oh. May kanta na Angeline. Piliin ng Pilipinas, Pilipinas. At pagkatapos niyan, doon nagkaroon ng gender reveal. Babae ang susunod nilang anak. Ay, Ni wow! Non Rev. Ayun! Oh, di ba?
Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapwa SNNers, sa inyo pong lahat na aming kachikang mahal. Hanggang sa susunod pong muli, dito lamang sa ating programa. Ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Thank you. Salamat. Close your eyes, give me your hand, darling. No, you Matigil.